May buntag ngayong tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Bagong lesson na naman ito, episode 13. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Bitcoin ETF. Kung hindi nyo alam anong ibig sabihin ng ETF, they're basically exchange-traded funds. And ang ibig sabihin nun, parang mutual funds. Kung alam nyo yung mutual funds, yung ginagawa ng mga malalaking company is they put together certain funds, tapos binibenta nila as one. Ang nangyayari, ang difference lang is ETFs are parang stock, they work like a stock. So ang ginagawa ng mga malalaking hedge funds, they put together iba-ibang mga stocks para magiging isang stock yan. So, pero they do that for a fee. You have to pay them a little percentage. So, ang ginagawa nila, itong Bitcoin exchange-traded funds, pwede silang magbenta ng Bitcoin through the ETFs. So, kung pupunta ka sa mga stock exchange, ganon, like S&P 500 or mga iba-ibang stock exchange, nandun yung mga ETF. Matagal na itong mga ETF, pero ngayon lang sila sumali sa pumasok ng mga Bitcoin. Ang nangyari, last January sa US, in-approve nila, I think there's 12 companies nag-apply for Bitcoin ETF. In-approve ng SEC, ng Security Commission sa US. Sila ang nag-approve ng mga ETF. Pagyari nun, nagbukas agad sila ng mga ETF, and imagine this, isipin mo matagal na ang ETF, pero these are the pinakamalakas na benta na ETF. Ibig sabihin maraming nag-invest sa ETF na yun. Naging record sale na, and the only difference is pwede na silang magbenta ng stocks for Bitcoin. Pwede na, dati bawal, hindi pwedeng magbenta ng Bitcoin stocks. Ngayon, through ETF, pumayag ang gobyerno ng SEC. Once na nangyari yon, ang daming sumali. So, anong ibig sabihin nun? Kung maraming sumali, ibig sabihin ang demand for Bitcoin ang lumakas. Ang lakas na talaga. So, balik tayo sa supply and demand. Pinag-usapan natin, ang demand noon pare-pareho lang, hindi nagbabago. Ang supply paliit ng paliit kasi our previous lesson pinag-usapan natin yung halving every 4 years. Pakunti lang yung supply. Tapos ngayon, because of the ETFs, lumaki yung demand. Dumami ang makakabili ng Bitcoin because of the ETFs. So, ang ibig sabihin nun, tataas ang presyo ng Bitcoin. Remember, I told you, kung malaki ang demand, konti lang ang supply, tataas ang presyo. Kung konti lang demand, maraming supply, babagsak ang presyo. And that's yan ang accounting mantra ng accounting. So, because of that, tataas lang ang presyo. Not only sa US. Last Monday, itong Monday lang na dumaan. April, ano ba ito ngayon? 18, which was 4 days ago, so 14. In-approve ang ETF sa Hong Kong. So what does that mean? Kung in-approve nila ang ETF sa Hong Kong, ibig sabihin Hong Kong is part of China. So ibig sabihin pwede na sila magbenta ng ETF sa China. Ang daming tao sa China. So ang hindi lang sa US at sa Hong Kong din. And not only sa Hong Kong, sa UK, which is United Kingdom, which is part ng England, and sa Australia, nag-apply pa sila, hindi pa na-approve, pero nag-apply na sila for ETF. And balita ko, hindi ko alam kung totoo ito sa Philippines rin, somebody applied, a company there applied for a Bitcoin ETF sa Pilipinas. Hindi ko alam kung totoo yan. So, you might have to verify or let me know kung totoo ba yan o hindi. So, kasama na rin sa Philippine stock market. Ang dami, and ang nangyayari nito, anong mga significant yan? For one thing, maraming tao na hindi masyadong alam
tungkol sa Bitcoin or natatakot to buy Bitcoin on their own. So, sumasali sila sa mga malalaking company. Yung malalaking company na pwede na magbenta nun, pinapasok nila. Yung kung mag-invest ka lang sa company na yun, sila na mismo ang bibili para sa iyo without them telling you na ETF. So, kasama na pala yung Bitcoin doon. So, it's an easier way for people to get in Bitcoin without them knowing. And not only that, karamihan ng ETF kaya ng mga Bitcoin, hinahawakan nila yung hindi sila biglang ibibenta agad, hinahawakan lang nila. So can you imagine, ang konti-konti na ng supply, dumadami yung demand, kumukonti yung supply. Oh, another thing, Australia rin. I heard that Australia is going to be approving ETF. Hindi pa sigurado yun kasi nag-apply pa lang. Hindi pa na-approve. So as soon as ma-approve, sasabihin ko rin sa inyo. Another reason na maganda ang sinama sa ETF, ibig sabihin nun, tinatanggap na ng gobyerno, lalo na sa US. Kasi ang SEC, masyadong stricto For a number of years, ayaw na ayaw nila ng Bitcoin. Pinagbabawalan ng Bitcoin ETF. Yung Gemini, ewan ko kung naintindihan nyo yung Gemini, sa platform may-ari nun, mga Winklevoss twins. They own a lot of Bitcoins. Ilang beses sila nag-apply na turn down. For how many years? For 10 years sila nag-apply na turn down. Ngayon, ang nag-apply is BlackRock, which is one of the biggest investment firms sa US. Sila ang nag-apply na napasok, na approve. Once BlackRock approve, they also approve 12 others. Kasama na ang Fidelity at saka yung ARK Invest. So investment firms are all getting into it. There's about 12 in the US. So ang daming sumasali. So ibig sabihin, kung na-approve ng SEC, ibig sabihin tinatanggap na nilang Bitcoin. So pero regulated yun, may regulation na, which is good kasi yun ang pinakamalaking fund noon. Alala mo yung fund na hindi raw tatanggapin ng gobyerno ang Bitcoin. So one of these days ika-cancel raw nila ang Bitcoin, na hindi na pwedeng bumili, hindi na pwedeng magbenta ng Bitcoin. Ngayon tinanggap na ng gobyerno, which is the US government. So ang laki-laki nun. Ibig sabihin na regulated na nila. Meron na silang regulation, pinapalabas na nila, natatanggapin na nila. That's a very, very good sign. Hindi lang ang ETF, mga governments are starting to accept Bitcoin. May dalawang gobyerno na use it as their monetary, which is El Salvador, and one African country. I'm not sure what it is. Nakalimutan ko na, dapat sinulat ko. Pero hahanapin ko para masasabi ko next time. So lumalaki na ang demand para Bitcoin. Lumalaki na ang demand ng Bitcoin, tapos ano na ngayon, 18th, the 20th, 2 days na lang ang halving, hahatiin nila. Kung hindi pa kayo nakabili ng Bitcoin, bumili na kayo. I'll tell you, tataas talaga ang presyo ng Bitcoin. Huwag kayong matakot. Tataas talaga ang presyo ng Bitcoin. Basta lang kayo, hindi kayo matatakot sa volatility, kasi talagang volatile ang Bitcoin. Biglang tataas na mataas, biglang babagsak. Long term ang isipin nyo. Always think long term. So, ganun ang mangyayari. So, sinasabi ko lang sa inyo na itong lesson na ito tungkol sa ETF. So, alam na niyo ano ang ETF. So, hopefully, ang sinasabi ko lang sa inyo is get on Bitcoin and hodl. Yesterday's lesson about hodling. HODL. Hold on to dear life. So hodl kayo and make sure Bitcoin is long term, and we should be making a lot of money. Okay? Thank you. Maraming salamat. Goodbye.